ay matatagpuan natin sa Mateo 19 verse 16 to 26. At ito po ay patungkol sa isang binatang mayaman na naghahanap siya ng kasagutan kung paano ba niya makakamtan yung buhay na walang hanggan. Na siyang hinahangad ng, siguro lahat naman ng tao naghahangad ng patungkol dito. At ngayong gabi nga, natin pong pag-aaralan yung ano ba yung dapat nating matutunan dito sa buhay ng binatang mayaman na ito. So bago po tayo magsimula, mga kapatid, naanyayahan ko po yung bawat isa na tayo po yung manalangin. So tayo po yung mukod at manalangin. Hingin po natin yung presensya ng Panginoon sa gabing ito. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Ama, sa gabing ito, salamat, Panginoon, dahil patuloy na pinagkakalooban niyo po yung bawat isa sa amin ng kalakasan, ng inyong pag-iingat, Panginoon, sa aming pong buhay, sa mga pagpapala na inyong pinagkakaloob po sa bawat isa po sa amin. At maging sa karunungan, Panginoon, kung paano kami lalakad ng naayon sa iyong kalooban dito sa magulong sanlibutan na ito, Panginoon. Salamat din, Lord, sa biyaya ng kaligtasan namin pong tinanggap, Panginoon. At nawa, Lord, sa gabing ito, ano man po yung aming pong pag-aaralan, Panginoon, patungkol sa binatang mayaman na ito, bukas mo po ang aming pong puso't isipan, Panginoon, sa kung ano yung nais mong mensahe na iparating sa bawat isa po sa amin. Naniniwala kami, Panginoon, na yung pag-aaral patungkol sa kaligtasan na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin, yung pinakamahalagang dapat naming maunawaan, na dapat namin pong matutunan, Lord. Kaya sa gabing ito, yung wisdom na nagmumula sa iyo, Panginoon, lamang ang siyang bumuka sa akin pong mga labi, Panginoon. Ibaba mo po ang akin pong sarili, Panginoon, at huwag makita sa aking buhay yung aking pong pangsariling hangarin, bagkus yung layunin mo, Panginoon, na maipahayag ang iyong salita, Panginoon, na nagmumula sa iyong karunungan, Panginoon, ang siyang marinig namin ngayong gabi. At nawa, Lord, ikaw yung sumama sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ano man yung pagkilos ng kaaway, Lord, in the mighty name of Jesus, iselyuhan mo kami, Panginoon, na yung banal na dugo, Panginoon, upang ano man yung paggawa at pagkilos ng kaaway, Panginoon, hindi makapanggambala sa aming pong kalagitnaan, Lord. Ikaw ang aming pong madakila, Panginoon, sa gabing ito. Ikaw ang aming pong mapapurihan, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Sa iyong gawain na ito, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. So glory to God po, mga kapatid. At tayo po'y muling dadako sa aralin patungkol po sa kung ano ba talaga yung puso at ano ba talaga yung dapat na atin pong matutunan patungkol po dun sa ebanghelyo na ipinarating ng ating pong Panginoon sa bawat isa po sa atin. At ito po talagang topic na ito, mga kapatid. Sabi ko nga po sa kila Sister Len, nung kami po'y nag-uusap pa na po, sabi ko po, kahit hindi mo kabisado ang buong Biblia, ngunit maunawaan mo ang patungkol sa kaligtasan na ipinagkaloob o itinuturo na ating Panginoong Hesus. Daig mo pa yung nakaalam ng mula Genesis hanggang Revelation. Ito po yung pinaka-importanting aralin na dapat matutunan ng isang mananampalataya ng ating pong Panginoong Hesus. At katulad nga po nung nakaraan na mga pag-aaral natin, patungkol po dun sa aklat ng Galacia, ito po ay nakasentro doon po sa aral na nais ibahagi o bakit dumating ating pong Panginoong Hesus dito po sa lupa. At ito nga po yung itinuturo ng mga apostol. At ito pong ating pong pag-aaralan ngayong gabi. Ito ay ang ating pong Panginoong Hesus ay naririto pa sa lupa. Nung siya po ay nagmi-ministry, nung siya po ay kasama niya yung mga alagad. At napakaganda po ng topic na ito sapagkat dito natin makikita ano nga ba yung imposibleng bagay para sa tao
na naging posible dahil sa kapangyarihan po ng Diyos. Kaya nga po yung key verse natin ay matatagpuan po natin sa Mateo chapter 19 verse 26. Ito po ang sabi ng ating pong Panginoong Hesus. Ngunit tiningnan sila ni Hesus at sinabi sa kanila, para sa mga tao, hindi ito maaaring mangyari. Ngunit sa Diyos, ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari. At ang sagot po ng Panginoong Hesus na ito ay nagmula doon po sa tanong ng mga alagad kung sino ba yung maliligtas. Sinabi ng mga alagad, nang marinig ito ng kanyang mga alagad, lubha silang nanggilalas na sinabi, kung gayon, sino ang maliligtas? Kaya nga ang sabi ng ating pong Panginoong Hesus, para sa tao, hindi ito maaaring mangyari. Ngunit sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. So tayo po'y magsimula na mga kapatid sa ating pong aralin. Mateo 19 verse 16 to 26. Ang istorya patungkol sa isang binatang mayaman na lumapit sa ating pong Panginoong Hesus habang siya po ay nangangaral noong mga panahon na yon. Sabi po dito, narito, may isang lalaking lumapit sa kanya at sinabi, mabuting guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Sinabi sa kanya, bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti, kundi isa lamang, at iyon ay ang Diyos. Ngunit yamang ibig mong pumasok sa buhay, sundin mo ang mga utos. So, ito po mga kapatid, meron pong sinasabi dito si Apostol Mateo na noong mga panahon na yon ay may binatang lumapit po sa ating pong Panginoong Hesus at meron siyang tanong kung paano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sinabi sa kanya ng Panginoon, bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti, kundi isa lamang, at iyon ay ang Diyos. So, post muna po natin dito po sa verse 16 at 17. Sinabi po dito ng Panginoon, kung ibig mong pumasok sa buhay, sundin mo ang mga utos. Sa sinabi po ba ng Panginoong Hesus na ito, ito po ba ay, ang kahulugan po ba na ito ay para magkamit ka ng buhay na walang hanggan ay kailangan mong sumunod sa kautusan na kabaligtaran doon sa itinuturo ng mga apostol o sa sinasabi ng Panginoon na hindi sa kautusan, kaya tayo naliligtas. So, tingnan po nating mabuti. Ano ba yung ibig niya nabanggit na kailangan sumunod ito pong lalaki doon po sa kautusan? At ito po yung tugon ng lalaki. Nung sinabi po sa kanya ng Panginoon na, balik ka doon sa kautusan, sundin mo yung kautusan. Ito po yung sinabi po ng lalaki. Alin doon sa mga kautusan? Sinabi ng lalaki, alin sa mga kautusan? At ito po yung sinabi ni Jesus. Huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sasaksi sa hindi totoo, igalang mo ang iyong ama at ina, ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Sinabi ng binata sa kanya, ang lahat ng mga bagay na ito ay nasunod ko simula pa sa aking pagkabata. Ano pa ang kulang sa akin? Mga kapatid, may tanong po ako. Sa inyo pong buhay, sa inyong paglakad dito po sa mundo na ito, meron po ba kayong nakikilala na tao na nasunod niya yung buong kautusan, yung 10 utos ng Diyos, o yung buong kautusan po na nakasulat po dun sa Torah, na ayon nga po sa relihiyon ng Judaism, ito po yung dapat na maging pamantayan nila. Bilang isang mga mananampalataya, ito yung dapat nilang sundin. Meron po ba kayong isang tao nakilala na perfect niya, nasunod niya, na walang mali, hindi siya nagkamali, hindi siya nagkasala, na masasabi niya na perfect niya yung buong kautusan? Meron po ba kayong kilala, mga kapatid? Kasi ako po may kilala ako, mga kapatid, na
na isang tao na perfect niya yung kautusan. At yan po ay walang iba kundi yung ating pong Panginoong Hesus. So dito po mga kapatid, sinasabi ng binata na ito na nang sabihin sa kanya ng Panginoon na bumalik ka dun sa kautusan. Tingnan mo kung nasusunod mo yung kautusan. At ito nakakagulat dito po sa binatang mayaman na ito, no. Nung ang kanyang sagot ay alin doon, alin po doon yung dapat kong sundin. Nung binanggit na ng Panginoon yung ibang mga utos doon sa kautusan niya, katulad ng huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag magnakaw, igalang mong iyong ina. Ang tugon po nung binata, mula pagkabata pa daw po niya, nasunod niya yung mga binanggit nung Panginoon. At ito po yung isang delikadong pagtingin o sagot nitong binata na lahat daw po ng iyon na binanggit ng Panginoon ay kanyang nasunod. So hindi niya nakukuha yung layunin ng Panginoon kung bakit sinasabi sa kanya ng Panginoon na bumalik ka doon sa kautusan. Gaya po ng sinabi ng Panginoon nung tinawag siya ng binata na isang mabuting guro. Ang sinabi ng Panginoon sa kanya, walang mabuti, kundi isa lang, at iyon ay ang Diyos. Na kung nakukuha lamang nitong binata na ito yung ibig, mensahe na ipabatid sa kanya ng Panginoong Hesus. Tingnan mo kung saan ka may pagkukulang. Tingnan mo kung saan ka may pagkakamali. Sabi nga po sa salita ng Diyos, yung walang matuwid. Di po, wala kahit isa. Walang sino mang nakaunawa, walang sino mang humahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng daan. Sama-sama silang naging walang pakinabang, walang sino mang gumagawa na mabuti. Wala, kahit isa. Pero sa pananaw nitong binatang mayaman, mga kapatid, ang tingin niya sa kanyang sarili ay siya ay hindi nagkakasala. Siya ay nasusunod niya yung pong kautusan. So, ang isa palang layunin ng ebanghelyo ng Panginoon ay upang ipakita sa atin po mismo, mga kapatid, na tayo ay mayroong kakulangan, kailangan na mayroong mali sa atin. Na sinasabi po na sa pamamagitan ng kautusan, pagka po tinignan niyo yung kautusan, mga kapatid, yung huwag kang papatay, ano ba yung perspective ng Panginoong Hesus sa huwag papatay? Di ba? Ang sabi ng Panginoon, yung bang magtanim ka lang ng sama ng loob sa kapwa mo, ng galit. Siya sabi parang pumatay ka na. Kapag tumingin ka ng mahalay na pagtingin sa isang babae o sa isang lalaki, nangangalunya ka na. At yun nga, sinasabi na walang sino man yung naka-perfect noong kautusan at lahat nga daw tayo ay nagkasala. Sinasabi po sa Roma 3, verse 10 to 12. Walang matuwid, wala kahit isa. At sino po yung tunay na mabuti na sinasabi ng Panginoon? Sabi po sa Hebreo 4:15, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. Pinakikita ng ating Panginoon na yung kabutihan ng Diyos ay hindi man lang papantay sa mga mabubuting gawa ng tao. Siguro itong lalaki na ito, itong binata na ito, mga kapatid, ay bilang isang bata, isang pinuno, isang mayaman, na mayroong mga kakayahan na makapagbigay sa kanyang kapwa,
by good works, mga kapatid, na sa tingin niya, dahil sa mga kanyang sariling pagtingin sa kanyang kakayahan, yung kanyang abilidad, ay katulad ba nung dati nating paniniwala na mas marami kang mabubuting bagay na ginagawa. Mas sigurado na mapupunta ka sa langit. Ganun po yung uri ng pananaw ng mga Hudyo noong panahon na yon, na the more you give, the more na mapupunta ka doon o mapaluluguran mo yung Diyos. Yun po yung kanya pong pagkakaunawa. Kaya naman, ating pong Panginoong sinabi sa kanya na walang sino mang mabuti, kundi ang Diyos lang. Na para bang sinasabi ng Panginoon na kahit sabihin mo ikaw ay mabuti, hindi pa rin. Kasi ang Diyos lang yun. Hindi mo pa rin masasabi na ikaw ay mabuti, kundi ang Diyos lang ang tunay na mabuti. At sabi nga, inutos sa kanya ng Panginoon, balik ka doon sa kautusan. Ikaw ba ay hindi pumatay? So naisip siguro nung lalaki, check, di ako pumatay. Hindi ka ba nangulunya? So siguro sa binata, check lahat. Hindi nagnakaw, ginagalang niya yung kanyang ama't ina, iniibig niya yung kanyang kapwa, through giving siguro, mga kapatid, dahil siya ka daw po'y mayaman. At para sa kanya, yun lahat ng yun, nasusunod niya, mga kapatid. Sinasabi pa niya, simula daw nung maliit pa siya, nasusunod na niya yung kautusan. Siguro po sa atin, siguro kung nandun tayo sa na yun, nakikinig tayo, yung bang ngayon yung typical na na mga kataga, yung sana all, di ba? Sana all nasusunod yung kautusan. So ito po yung sinabi ng Panginoon. Hindi niya kinontra yung pong sagot nung binata. Bagkus, mas lalo pa niya pong tinindihan yung bang parang criteria para makapasok ka sa kaharian. Para ipakita dito po sa binatang mayaman na hindi kayang o imposible para sa isang tao na makapasok sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng sariling kaparaanan. Kaya nga po ito sinabi ng Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanya, kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong tinatangkilik at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, ka at sumunod sa akin. So ano po yung pinagagawa sa kanya ng Lord? Pinahahayo siya, pinabebenta sa kanya lahat ng kanyang ari-arian, ipinabibigay sa kanya yung lahat ng pinagbilhan, kanyang ari-arian. Pagkatapos, pinasusunod siya sa Panginoon. Ngunit ito po yung naging tugon ng binata. Alam niyo yung urgency niya, yung kagustuhan niya na magkamit ng buhay na walang hanggan. At sinasabi nga niya, nasusunod niya yung buong kautusan. Ngunit, nung pinag-usapan na, yung nandoon sa trono ng kanyang puso, yung kanyang kayamanan. Ang sabi po ang nangyari po sa binata, siya po ay namighati at umalis sapagkat napakarami ng kanyang ari-arian. Tanong po sa atin, mga kapatid, sa atin po bang pagsunod sa ating pong Panginoon, sino po yung nasa trono ng ating pong mga puso? Nakatulad po sa binata na ito, na yung kanya pong tinatangkilik, yung kanyang ari-arian, na siyang nasa trono ng kanyang puso, na nagiging balakid upang hindi makapasok yung tunay na biyaya sa kanya ng Diyos, yung paghahari ng Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang puso. Na nakaasa ang binata na ito sa kanyang sariling, siguro ang asa niya, sa dami ng yaman niya, nandoon yung kanyang pagtitiwala, mga kapatid. Nandoon yung kanyang pagtitiwala sa kanyang sariling gawa, narin yung kanyang pagtitiwala
sa kanyang sariling tinatangkilik. Ngunit, nang hiningi sa kanya ng Diyos, sabi po doon sa unang kautusan, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat, ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. At sinasabi nga ng binata, di ba? Nasunod daw niya yung buong kautusan. Pero yung unang kautusan, hindi niya nasunod. Sinabi po sa James, sa Santiago 5, ang sino mang tumutupad sa buong kautusan, ngunit natitisod sa isang bahagi, ay nagkakasala sa buong kautusan. So kung imposible sa tao na masunod niya yung buong kautusan at yung hindi makita ng isang tayong kalalagayan niya sa harapan ng Diyos. Kasi sinasabi po, walang matuwid, wala kahit isa, pero dahil perpekto ang Diyos, walang sino man, kung walang matuwid, walang sino man yung may karapatan na makaharap sa kanya po, sa kanyang presensya. Kasi nga, wala daw po makakaharap na hindi matuwid sa presensya ng Diyos dahil siya po ay perpekto. Kaya naman, itong binata, nandun na sa harapan niya yung pong sagot, yung daan patungkol dun sa buhay na walang gan na kanya pong ay ninanais. Pero dahil mas higit yung kanyang pong pag-ibig, yung kanyang pagtitiwala sa kanyang pag-aari, sa kanyang kayamanan, o sa mga bagay na kanyang tinatangkilik, imbis na siya po ay sumunod doon po sa sinasabi natin pong Panginoon, ang sinabi, umalis siya at namighati sapagkat hindi niya kayang bitawan yung kanyang bagay na tinatangkilik, yung kanyang sariling magagawa, yung kanyang sariling kayamanan. Yung kayamanan na kung saan doon naka-focus yung kanyang pagtitiwala, mga kapatid. At sinasabi nga ng Panginoon, sumunod ka sa akin pagkatapos mo ipagbili ang iyong tinatangkilik. Ano po yung ibig sabihin dito ng Panginoon? Ba't niya pinabebenta yung buong tinatangkilik nitong lalaki? Unang-una, mga kapatid, hindi ninanais ng Diyos na meron siyang kahati sa atin pong paglilingkod sa Kanya. Ito man po'y kayamanan, ito man ay ating pong pamilya, ito man po yung ating mga anak o asawa. Basta mas nakahihigit sa ating pong puso, masasabi po natin ito po yung ating pong pinagtitiwalaan, ito po yung ating po tinatangkilik. Gaya nga po ng utos ng Panginoon. Diba? Unahin mo ang Diyos, ibigin mo ang Diyos higit sa lahat. Higit sa iyong kayamanan, higit sa iyong pamilya, higit sa iyong mga anak. Ang ibig sabihin ba ng Panginoon, pag inibig natin ang Diyos higit sa ating pamilya, ay pababayaan natin ang pamilya, napababayaan natin ang ating kayamanan, napababayaan natin ang ating mga anak? Hindi po, mga kapatid. Sapagkat kung uunahin natin ang Diyos higit sa lahat, ang lahat ng bagay ay aayusin niya para po sa atin. Amen po. Sabi pa po ng Panginoon, katotohanang sinasabi ko sa inyo, napakahirap sa isang mayaman ang pumasok sa paghahari ng langit. Muli kong sinasabi sa inyo, madali pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman ang pumasok sa paghahari ng Diyos. Nakakita na po ba kayo ng kamelyo, mga kapatid? Sino na po dito nakakita ng kamelyo? Sabi daw po, sa bansa na yon, yung pinakamalaking hayop na inaalagaan ng mga panahon na yun doon ay isang kamelyo. Sa ibang sa ibang kasabihan naman po, elepante. Pero ang ginamit po ng Panginoong Hesus ay kamelyo. At sa kasabihan nga po, sabi, mas madali pa daw po yung kamelyo ang dumaan sa butas ng karayom. Tanong,
Posible po ba na yung kamelyo makadaan sa butas ng karayom? Di ba hindi? So, sinasabi lang, yung illustration na ito ng Panginoon, exaggeration, na imposible yung isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. O yung kamelyo, na imposible talagang papasok yung kamelyo sa butas ng karayom, di ba? Sobrang liit na siguro. Pag dumaan yung kamelyo dun sa karayom, baka matusok pa nung karayom yung kamelyo. Tama po ba? Pero ano po ang ibig sabihin dito ng Panginoon? Sa totoo lang po, hindi lang naman mayaman yung mahirap pumasok sa paghahari ng langit. Pwede din po na yung ibang mga tao, halos lahat naman ng tao mahirap pumasok sa paghahari ng langit, mga kapatid, di ba po? Lalo na kung hindi nila tinanggap yung kaligtasan na ibinibigay sa atin po ng Diyos. Pero bakit naging yung mayaman yung mahirap pumasok sa paghahari ng langit? Kagaya po nitong binata na ito, 'di ba? Yung kanyang tiwala, 'di ba? Yung kanyang pagtitiwala ay nakatuon doon sa kanyang pag-aari. Doon sa kayamanan na kanyang hinahawakan, yung sa kanyang kayamanan na kung ano yung meron siya. Katulad din po sa panahon natin ngayon na kung minsan yung iba na mayayaman, 'di ba, yung hindi naman po lahat, pero karamihan sa mayayaman, 'di ba, hindi sila yung tumatawag sa Diyos. Kasi mayaman na nga sila eh. So, madalang sa mayaman ang tumatawag po sa Diyos. Dahil nga, nasa kanya na siguro lahat. Palagay niya nasa kanya na lahat. Pag-aari, kayamanan. So, hindi normal sa isang mayaman yung hihingi ka ng tulong sa Diyos, lalapit ka sa Diyos, di ba? Unless meron mayaman na nagkasakit. Siguro, may mga mayaman na lumalapit sa Diyos dahil pag tinamaan sila ng karamdaman, di ba po? Pero, itong nasa story natin ay isang binatang mayaman. So, bata pa ito, mga kapatid. At siya po ay lubos na mayaman, mga kapatid. At sinasabi nga po na imposible sa isang mayaman. Ay napakahirap. Hindi imposible, pero mahirap. Sinasabi po ng Panginoon sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. O sa isang tao na ang tiwala niya ay sa kanyang mga gawa. Hindi kailanman nagiging valid yung gawa ng tao para siya ay makapasok sa kaharian ng langit. Gaya nga po na sinasabi ni Santiago, isang kautusan lang. Yung hindi mo masunod, kahit nasunod mo yung siyam, baliwala yung siyam na nasunod mo. Basta meron kang isang kautusan na hindi nasunod. At yun nga po, sabi pa po sa Roma 3:20, kaya nga sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, walang taong mapapaging matuwid sa harapan niya sapagkat ang lubos na pagkaalam sa kasalanan ay sa pamamagitan ng kautusan. So ito nga po, sinasabi ng Panginoong Jesus na kung bakit siya pinababalik doon po sa kautusan ay upang ipakita sa binatang ito yung kanyang kalagayan patungkol sa pagiging matuwid. Pero hindi po doon nagtagumpay yung Panginoon kasi imbis na makita ng binata yung kanyang pagkukulang, para bang sinabi pa ng binata na, oo, susunod ko yan kautusan. Perfect ko yan. Di ba po? Pero yun nga, sinasabi nga ng salita ng Diyos na wala ngang matuwid, wala kahit isa, na ang Diyos lamang ang tunay na mabuti, na siya lamang yung hindi nagkasala, ang ating po Panginoong Hesukristo. At meron pong dalawang magkaibang uri ng pagkakamali patungkol po sa pagkakasala. Yung isa po, yung guilt. Ito yung
guilty ka sa paggawa mo ng mali. Given yon kasi ginawa mo. Guilty ka doon. At yung isa po yung shame o kahihiyan. Kasi naramdaman mo na meron mali doon sa kaloob-looban ng puso mo. Nakukuha niyo po. Yung isa po, guilty ka kasi ginawa mo yung kamalian, yung kasalanan. At yung pangalawa po, yung kahihiyan. Yung maramdaman mo sa sarili mo na nasa kahiyahiyak ang kalagayan na merong mali. Meron ka na maling nagawa sa kalooban ng puso mo, sa buong pagkatao mo. Yung guilt, nagkasala ka. Yung shame, pagkakaroon ng hiyang damdamin. At meron pong ilan na mga binanggit sa Biblia na nung sila po ay na-encounter nila ang Diyos, nagkaroon sila ng ganoong kahihiyan na pakiramdam. Isang halimbawa po mga kapatid, yung ikinwento ng Panginoon sa Lucas, sa aklat ni Lucas, yung pong dalawang nagdadasal sa templo, yung isa po ay Pariseo, at yung isa po ay maniningil ng buwis. Di ba yung Pariseo, lagi niyang kinukumpara yung kanyang sarili sa iba na siya ay mabuti, hindi siya nagkakasala, at siya ay namumuhay na matuwid. Sinasabi pa nga po niya na nagpapasalamat siya kasi hindi siya katulad ng iba na mga magnanakaw, na mga maniningil ng buwis. Unlike ito pong maniningil ng buwis na hindi man lang makapasok doon sa templo habang siya po'y nananalangin, nakita niya yung kanyang sarili na hindi siya karapat-dapat. Diba? Kaya nga po, ayon po sa kwento ng Panginoong Hesus, dinadagukan niya yung kanyang puso. Kasi, alam niya sa sarili niya na siya ay makasalanan. Na siya po ay hindi karapat-dapat, ni tumingin man lang sa ating pong Diyos. At yan po yung nais ng Diyos na makita ng bawat isa po na lumalapit po sa Kanya. Yung makita natin sa ating pong sarili na tayo po ay mga makasalanan. Na diyan po papasok yung true repentance. Ano po ba yung true repentance, mga kapatid? Yung repentance daw po ay, ito po yung pag-iiba mo ng iyong kaisipan patungo sa kalooban ng Diyos. Yun, hindi na ikaw yung masusunod kasi nung tayo wala pa po sa Panginoon. Di ba po? Gaya po ng sinasabi sa Roma 10 na ang lahat ay lumihis ng daan. At sama-sama silang naging walang pakinabang at walang sino mang gumagawa na mabuti. Noon po yung kasalanan po sa atin, di ba, normal lang. Yung magsinungaling, normal lang sa atin. Yung makipagchismisan, normal lang po sa atin yan, mga kapatid. Walang conviction na tayo po ay hindi dapat natin yung ginagawa. Di ba po? Yung pagtatanim mo ng sama ng loob sa kapwa mo, normal lang yun sa atin, mga kapatid, nung wala pa tayo sa Panginoon. Di ba po? Yung pagiging, lahat ng masamang gawain katulad ng pag-inom o kung may naninigarilyo, normal na lang yon, normal na lifestyle lang ng tao nung wala pa sa Panginoon. Pero, nung atin pong maunawaan, nung ipaunawa sa atin ng Panginoon na yung atin pong mga maling ginagawa noon ay nakapagbibigay ng kapighatian sa puso ng Diyos. Kung kaya nakita natin na dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin, nakita natin kung gaano siya kabuti. Di ba po, mga kapatid? Kung gaano niya kamahal ang tao. Ang tanong po, tayo po ba ay mahal ng Diyos dahil lang po tayo ay gumagawa ng mabuti? Dahil lang po tayo ay hindi nagnanakaw? Dahil lang po hindi tayo nangangalunya? O dahil ginagalang natin ang ating po mga magulang? Sinasabi po ng kasulatan na yung kanyang ginawa na pagkakaloob sa atin ng kanyang buktong na anak ay hindi dahil ito ay dikta ng tao, o hindi ito dahil hiningi ng tao, o hindi ito dahil sa kabutihan ng tao,
kundi ito ay kusang loob na pagkakaloob sa atin ng Diyos sapagkat ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan ay nag-uumapaw. Kaya nga sinasabi sa John 3:16 na gayon na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Na kahit yung sanlibutan hindi naman kaibig-ibig. Na kahit yung sanlibutan ang ibinabalik kasamaan. Pero ganun pa man, ibinigay sa atin ng Diyos yung kanyang bugtong na anak upang maging pag-asa. Katulad dito po sa mayaman na ito, na tila ba napakahirap, 'di ba sa kanya? Hindi niya kayang bitawan yung kanyang kayamanan. Hindi niya kayang sundin yung kautusan na akala niya nasusunod niya, mga kapatid. Na imposible nga sa tao na masunod. Pero gayon na lamang yung katalinuhan ng Diyos na ibinigay sa atin yung kanyang bugtong na anak upang yung imposible maging posible. Sabi pa nga ng Panginoon, kung sa atin pong sariling pagkaunawa, yung kamelyo hindi pwedeng yan makapasok dun sa butas ng karayom. Habang binabasa ko po ito, mga kapatid, naalala ko yung illustration ng Panginoon patungkol dun sa daan patungo sa kaligtasan. Di ba meron daw daan na maluwang, merong daan na makipot. At sabi ko, itong butas ng karayom, di ba makipot? So, kung ihahalin tulad natin yung butas ng karayom doon sa tinutukoy ng Panginoon na makipot na daan. Diba? Sinasabi ng Panginoon, mas madali pa sa kamelyo na dumaan doon sa makipot na daan. Huwag na natin isipin na butas ng karayom, makipot na daan. Diba? Napaka-imposible, mga kapatid. Pero sinasabi ng Panginoon, sa tao, hindi niya kayang gawin. Imposible sa tao na masunod niya yung kautusan. Imposible sa tao na talikdan niya yung kanyang kayamanan. Imposible sa tao na mas mahalin niya ang Diyos. Pero ang Diyos, minahal niya tayo kahit hindi tayo mabuti. Minahal niya tayo kahit nung hindi natin nasusunod yung kanyang kautusan. Mga kapatid, kaya nga sinasabi gayon na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang ang sino mang sumampalataya sa ginawa ng anak, magkaroon ng buhay. Buhay na ganap. Inalis na siya sa kamatayan at inilipat na siya sa buhay. Wala nang condemnation. Wala nang finish na lahat. Yung kautusan na nagko-condemn sa atin. Diba? Yung nakasulat dun sa kautusan, yun yung nagko-condemn sa tao na ikaw ay gumagawa ng kasalanan. Na ikaw ay makasalanan. Yan yung pamantayan, mga kapatid, yung kung bakit ibinigay sa atin yung kautusan eh. Yan yung pamantayan na ang tao ay hindi namumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Kung siya ba'y namumuhay na matuwid o hindi. Pero gaya nga ng sinasabi sa kautusan, ay sa kasulatan na walang ni isa man na nakatupad nun kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo lamang. Na kailanman hindi siya nagkasala. At siya ay walang kasalanan ni kapintasan man. Ano pa po yung sinasabi sabi pa po, sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, walang taong mapapaging matuwid. Hindi dahil sa pagsunod mo sa kautusan, magiging matuwid ka na sa harapan niya. Dahil mas alam nung kautusan yung kasalanan ng tao na wala nga nakaperpekto nun. At yun nga po, paano daw po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Paanong yung imposible na sinasabi ng Panginoong Jesus ay magiging posible? Ito po yung sabi ng Panginoong Jesus sa Juan 17:3. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ka nila, ang tanging Diyos na totoo, at si Jesucristo na iyong isinugo. Ito pong verse na ito ay mismo yung Panginoong Jesus po ang nagsasalita habang siya po ay nananalangin. Ito po yung kanyang binigkas sa ating pong Diyos Ama. Sabi po ng Panginoon, ito ang buhay na walang hanggan.
ang makilala kanila, ang tanging Diyos na totoo at si Hesukristo na iyong isinugo. So nakapokus po lahat ng bagay sa ginawa po na ating pong Diyos sa pamagitan ng kanyang anak na Hesukristo. Wala pong tinutuko ay ating pong Panginoong Hesus na sa pamamagitan ng mabubuting gawa plus pananampalataya sa Kanya, ikaw ay ligtas. Ano po yung sinasabi po ng salita ng Diyos? Sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, sa Efeso 2:8-9, sabi po niya, ito ay sapagkat sa biyaya kayo ay taligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay hindi dahil sa gawa upang hindi magmalaki ang sinuman. At sinasabi pa po ng Panginoon sa Juan 15:5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So wala po talaga tayong magagawa na anumang bagay kung tayo po'y hiwalay sa ating pong Panginoong Hesukristo, sapagkat ang banal na Espiritu na siyang pinagkaloob po sa lahat ng mga sumampalataya sa Kanya, ang siyang patuloy na gumagawa sa buhay ng mga nanampalataya sa Kanya. Mga kapatid, kung paano tayo nakapamumuhay na sinusunod na natin yung kalooban ng Diyos. Kung minsan nga nagkakasala pa tayo, di ba? Hindi naman ulit sumampalataya ka sa Panginoon ay perpekto ka na. Hindi po. Bagkus tayo po ay pinagiging banal. Ibig sabihin pinagiging banal, nasa process pa tayo ng pag-grow as a believer, as a Christian, as a follower. Ngunit yung pagkakaloob sa atin ng kaligtasan ay tiyak, mga kapatid. Once na sinampalatayanan mo yung ginawa ng Panginoon sa krus, hindi po yung ating mga mabubuting gawa, mga kapatid. Never po na nakapagligtas yung paggawa ng mabuti. Bagkus, yung ginawa lamang po ng ating pong Panginoong Hesukristo. Sabi po sa Galatia 2, sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia, Galatia 2:20-21, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Hindi ko tinatanggihan ang kagandahang loob ng Diyos kung ang tao'y mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan. Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo, kung sa pagsunod nga lang po sa kautusan tayo mapapawalang sala. Sabi ni Apostol Pablo, walang kabuluhan yung pagkamatay ni Kristo. So, lagi po natin tandaan, hindi yung pagsunod sa kautusan, yung nagpawalang sala po sa atin, kundi yung ginawa ng ating pong Panginoong Hesus, kundi yung ginawa ng ating pong Diyos, na binigay niya yung kanyang bugtong na anak. Kahit hindi natin deserve yung kaligtasan, mga kapatid. Kahit hindi natin hinahanap ang Diyos. Hindi naman talaga natin tunay na iniibig yung Diyos ng una. Amen po ba? Walang sino man ang naghahanap sa Diyos, sinasabi po ni Isaiah. At walang sino man yung lumalakad na matuwid sa harapan ng Diyos. At walang sino man yung nakagawa ng mabuti, kundi ang Diyos lamang. Pero ganun pa man, ibinigay niya sa atin yung pag-ibig na hindi naman natin po deserve. Yung kaligtasan na hindi naman natin deserve. Dahil lahat po tayo guilty. Amen po ba? Pero hindi lahat nakakaranas ng shame. Although guilty tayo, hindi lahat ng guilty nakakaranas ng shame. Isang halimbawa ko po, mga kapatid, ng kaibahan ng guilty at shame. Isang halimbawa po, meron daw po na isang kulungan kung saan meron pong isang hari na nagtungo doon sa kulungan na yon. At sinasabi po na every time daw po na pumupunta yung hari doon, nagbibigay siya ng pardon.
dun sa mga nakakulong. At inaaral niya yung ano ba yung mga kasalanan ng mga nakakulong doon. At may kapangyarihan po yung hari na yon na magbigay ng kapatawaran o pwede niyang palayain kahit sino man po yung naisin niya na nakakulong doon. At habang pong lumalakad yung pong hari patungo po dun sa kulungan, ito pong mga nakakulong, nagsisigawan po sila, naghihiyawan sila, palayain niyo kami, wala kaming kasalanan, hindi kami nagkasala, napagbintangan lang kami. Yan po yung sigaw ng mga nakakulong. Sa pagnanais po nila na makalaya dahil nga, gaya po na sinabi ko, yung hari po na ito ay meron siyang kapangyarihan na magbigay ng pardon dun po sa mga yung sa naisin niya na palayain doon sa kulungan. At habang naglalakad itong hari, habang nagsisigawan yung mga nakakulong na sila'y palayain, na sila'y walang kasalanan, natuon yung kanya pong mata doon po sa isang tao na nakaupo sa sulok. At hindi po siya nakikisali doon sa sigawan. At nagbigay po yun ng atensyon sa hari. At nilapitan po niya yung tao na yun. At kanya pong tinanong. Ang sinabi niya, bakit sa dami ng mga taong nakakulong dito na nagsisigawan? Bakit ang daming tao dito na nais lumaya? Bakit ikaw hindi ka nakikisali? Ang sabi po ng hari. At ang tugon po ng tao na yun, wala po akong karapatan na sumigaw na ako ay hindi nagkasala. Wala po akong karapatan na sabihin na ako'y palayain sapagkat kung bakit nandito ako sa kulungan, marapat lamang na nandito ako kasi nakagawa ako ng kasalanan, nakagawa ako ng krimen. At alam niyo po ano po ang naging tugon ng hari. Ang sabi po ng hari, doon po sa jail guard, kunin niyo ang tao na ito at palayain niyo. Ayokong makontaminate itong mga nakakulong na ito dito sa kriminal na ito. Ayoko silang mahawahan. Dahil itong mga nakakulong na to, hindi sila guilty, pero itong papalayain ko guilty. Ano po ibig sabihin ng istorya, mga kapatid? Gaya din po ng ating pong Diyos. Ninanais po ng ating pong Diyos na makita natin yung ating pong sarili. At aminin natin na tayo po ay nakagawa ng kasalanan laban po sa Kanya. Na huwag tayong magmataas. Huwag natin tingnan yung ating sarili na tayo higit sa iba. Huwag natin tingnan yung ating sarili na tayo ay mas dapat na makaranas ng kaligtasan, na tayo dapat na mas makaranas ng kabutihan ng Diyos dahil sa ating mga mabubuting gawa. Huwag nawa po yun mangyari. Bagkus, pinauunawa po sa atin po ng ating pong Panginoon na walang matuwid, wala kahit isa. Sabi nga po, kahit kabisado mo yung buong Genesis hanggang Revelation, kahit napakahusay mo sa pakikipagdebate, kahit napakahusay mo sa pakikipagtalastasan salita ng Diyos, kahit ibigay mo ang iyong buong pag-aari, katulad po ng pinagagawa ng ating pong Panginoong Hesus dito po sa lalaki. Kung wala ang Panginoong Hesus sa iyong puso, kung hindi mo lubos na nauunawaan ang kahulugan ng kaligtasan na Kanya ipinagkaloob sa bawat isa po sa atin, baliwala ang lahat. Ito po ay isang maruming basura lamang sa harapan po ng Diyos. Katulad po ng naranasan ni Isaiah, katulad ng naranasan ni Apostol Pablo, na nung kasagsagan ng, masabi natin ng pagiging mayabang nila, mga kapatid. Diba? Nung in-encounter sila ng Panginoon, nung lubos nilang naunawaan yung kalayuan nung kanilang buhay sa kabanalan ng Diyos, noon nila mas naunawaan ang biyaya at kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Sabi pa nga ni Apostol Pablo, kung maalala ko lang po, hindi ko lang nailagay dito yung verse. Sabi ni Apostol Pablo, kung ihahalin tulad daw po siya yung pinaka patapon ng buhay. Diba? Pero nakatanggap ng biyaya buhat sa Diyos.
Nung nabasa ko po yung ano na yun, yung talata na yun, parang nakita ko yung sarili ko dun sa buhay ni Apostol Pablo. Kaya gayon na lamang yung kapangyarihan ng Diyos. Siyang gumawa sa buhay ng apostol na ito. Naging powerful yung kanyang testimony. Kasi bakit? Persecutor siya ng mga Kristiyano, di ba po mga kapatid? Pero nung na-encounter niya ang Panginoon, nung hinumble siya ng Lord, yung transformation, yung repentance mga kapatid, di ba? 360 degree nag-iba mga kapatid, from mayabang, naging sobrang humble, mga kapatid, ang buhay natin pong Apostol Pablo. Sabi nga po niya na yung buhay, yung katawan niya, sabi niya, at ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Sobrang sarap po nung ganong experience mga kapatid, yung maramdaman mo yung nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos sa'yo. Na yung paghahandog ng sarili ng Panginoong Jesus, yung description nga ng Bible, di ba? Habang siya pinapako sa krus, hinapak yung kanyang damit. Wala man lang siyang suot ni saplot man. Hubot-hubad po ang ating pong Panginoong Jesus habang siya po'y nakapako sa krus. Ganoon yung pag-ibig, ganun yung sakripisyo na ginawa natin pong Panginoong Jesus. Kaya naman, hindi maitutumbas sa mga mabubuting gawa mga kapatid. Natin pong ginagawa yung ginawa na ating pong Panginoong Jesus. Sabi pa po sa 2 Korinto 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan, upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya, maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Ano po ibig sabihin dito? Sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na yung pakikipag-isa natin sa ating pong Panginoong Jesus ay upang maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Meaning to say mga kapatid, hindi talaga tayo matuwid. Kahit magpakamatuwid ka pa, hindi ka magiging matuwid kung hindi dahil sa ating pong Panginoong Jesus. Kung hindi dahil sa ginawa nating Panginoong Jesus, hindi ka magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya naman po, salamat sa biyaya po ng ating pong Diyos, na ang imposible para sa tao, na ang hindi kayang abutin ng tao, na hindi kayang sundin ng tao, ang buong kautusan naging posible dahil sa karunungan, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan o sa sangkatauhan. Ngayon po, ang tanong sa number 5, sino ang maliligtas? Sabi po ng mga apostol, kung gayon, sino ang maliligtas? Sabi po sa John 14:6, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang sino man na makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko lamang. At nawa po sa atin po mga kapatid na nandito sa platform na ito, nawa po mga kapatid, lubos natin na nauunawaan yung ebanghelyo na dala-dala ng ating pong Panginoong Jesus, na hindi dahil sa pagsunod sa kautusan, na hindi dahil sa ating pong mabubuting gawa, na hindi dahil sa ating pong pagpapakabait, kaya tayo naligtas o kaya tayo naging matuwid, kundi dahil sa ginawa lamang ng ating pong Panginoong Jesus, na kung tatanggapin natin siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip mga kapatid, patuloy nating mararanasan yung pagkilos ng banal na Espiritu na siyang babago sa atin, na siyang huhubog sa atin bilang mga mabubuting mga mananampalataya niya. Na kung bakit tayo nagiging mabuti, na kung bakit hindi na tayo namumuhay katulad ng ating pamumuhay noon, na kung bakit meron na sa ating parang sumusuway, nagko-convict sa atin kapag tayo ay nakakaisip ng mga kasalanan mga kapatid. Yun ay dahil sa biyaya ng ating pong Diyos sa bawat isa sa atin, na siyang
na siyang pinangungunahan na ng pagkilos ng banal na Espiritu. Salamat po sa Panginoon. Salamat sa libreng kaloob niya natin po ini-enjoy ngayon yung kapayapaan, mga kapatid, yung pag-asa. Kasi kung tayo po ay babase lamang doon sa pagsunod sa kautusan, wala po tayong kapag-asa, mga kapatid. Pero salamat sa pag-asa na ibinigay sa atin ng Diyos nung siya po ay mamatay at muling mabuhay. Yun po yung pag-asa natin po tinitingnan. Nasa sa kultura nga ng mga Hudyo, yung ginawa ng ating pong Panginoong Jesus. Kasi ang ini-expect nilang Mesiyas, yung warrior, kamukha ni Haring David, matipuno, kaya silang ipagtanggol sa mga mananakop na Romano. Pero yung pong ipinagkaloob ng Diyos, ipapako sa krus. Kahiya-hiyang kalagayan. Hindi yun kayang tanggapin ng mga Israelita. Hindi yun kayang tanggapin ng mga Hudyo na yung kanilang Mesiyas ipinako sa krus. So, dahil sa muling pagkabuhay natin pong Panginoong Jesus, ito po yung nagpatunay na ang Panginoong Jesus ay tunay na Diyos, tunay na galing sa Diyos, at tunay na siyang daan sa ating pong kaligtasan. Kaya nga meron tayong pag-asa ngayon, mga kapatid. Hindi nawawala ng kabuluhan yung ating pong mga pagpapagal. Hindi nawawala ng kabuluhan yung ganitong gawain natin, mga Bible study, mga kapatid. At yung pagdalo sa mga gawain sa church. Hindi nawawala ng kabuluhan. Hindi din nawawala ng kabuluhan yung mga pag street preaching ng mga kapatid natin, pagmimisyon ng mga kapatid natin sa iba't ibang lugar. Dahil yung pag-asa natin ay sa muling pagkabuhay natin pong Panginoong Jesus, na siyang naging kalakasan natin sa ating pong mga kahinaan, mga kapatid. Kaya po sa gabing ito, nawa, hindi lamang po natin to ngayon napakinggan, mga kapatid, bagkus, nawa, ito'y matalim sa ating pong puso't isipan sa paglakad natin bilang mananampalataya ng Panginoon, na ang kaligtasan ay natagpuan natin sa pamagitan lamang ng pagtitiwala natin dun sa ginawa natin pong Panginoong Jesus, na siyang bumago sa ating pong buhay, na siya nagturo sa atin kung paano tayo dapat mamuhay ng ayon sa kalooban po ng Diyos Ama. So, sa gabing ito po, mga kapatid, naayayahan ko po kayo na manalangin. Kung sino man po dito sa ating po, mga kapatid, ang hindi pa nagbibigay ng kanyang buong puso sa ating pong Panginoong Jesus, inaanyayahan ko po ipanalangin ang bawat isa sa atin. Yes, Lord, sa gabing ito, patuloy namin na pinagtitiwalaan ang ginawa ng iyong anak sa krus, Panginoon. Lord, baguhin mo po aming pong Panginoon. Patuloy mo po na ikaw yung siyang manguna sa aming Panginoon. Kung kami man po, Panginoon, ay nakakagawa o nakakaisip ng pagmamataas sa aming pong sarili, sa aming pong kapwa, Panginoon. Lord, baguhin mo po kami sa aming pong kalagayan na ito, Panginoon. Bagkus i-humble mo ang aming pong puso, Panginoon, sa iyong harapan, Lord. At maging sa mga taong aming pong nakakasalamuha, Lord. Turuan mo kami, Panginoon, na patuloy na sa iyo magtiwala, Panginoon. Hindi sa amin pong mga sariling pagiging matuwid, Panginoon, kundi sa iyong ginawa lamang sa krus, Panginoon. Kaya Lord, sa gabing ito, tinatanggap ka namin sa aming pong buhay. Patuloy ka namin pinananampalatayanan, Panginoon. At Lord, sa tamang panahon, Lord, sama-sama kami, Panginoon, na nasasalubong sa iyong muling pagbabalik, Lord. At yun po yung aming pong patuloy na inaasahan, Lord. Kaya salamat, Panginoon, na yung aming pong pamilya, Lord. Katulad po kung paano kayo kumilos sa aming pong buhay, ay siyang maranasan din po nila, Panginoon. Yung kabutihan na hindi nagbabago, Lord. Ay yung pagmamahal, Panginoon, bagkus kahit hindi ka namin minahal, kahit hindi kami naging mabuti, Panginoon, ay pinakita at pinadama mo pa rin sa amin ang iyong pagmamahal. Kaya salamat, Lord. Sa gabing ito, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin na naririto. Ano man po yung laman ng puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kayo po ang lubos na nakababatid. Ano man po yung mga lihim na panalangin ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kayo po yung nakababatid, Lord. Kaya naman po sa gabing ito,
Sa iyo namin binibigay yung lahat ng pagsamba, lahat ng papuri, Lord, ay tanging sa iyo lamang, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Glory to God po, mga kapatid.